kung nagre-rent ka dito ng bahay, you make sure na alagaan nyo yung bahay, look after the house. Otherwise, the real estate agents will charge you. Ginagawa nila dito, medyo stricto po sila kasi yung bond parang legal document din siya. Hello po guys, good morning sa inyong lahat. Ako po si Jake. Naisip kong gumawa ng channel na to kasi gusto kong i-share sa inyo dyan sa Pilipinas kung ano man yung klase or uri ng pamumuhay namin dito sa Australia. So dumating ako ng Australia 2018 bilang student visa. On a student visa ako nun. Tapos nagtrabaho ako sa hotel bilang cleaner. Pero nurse na talaga ako overseas. Experience na rin for at least 12 years ganun. So pumunta ako dito para tulungan yung kapatid ko kasi nasa Australia na siya dati. Tapos nahirapan siya sa pregnancy niya. So naisipan kong tulungan siya punta dito sa Australia. Tapos nung pagdating ko na dito, na-realize ko na okay pala yung ano dito sa Australia, healthcare system, maganda yung pasahod sa mga nurses, ganun. Pero ang problema kung paano ka mag-register dito. So sa mga nurses dyan, sa mga ibang skilled workers, itong channel na to ginawa ko para matulungan kayo guys kung ano yung i-expect nyo dito pagdating nyo sa Australia, mga gastusin, tsaka lahat na, yung mga visa, ganun, mga requirements. So ngayon, registered nurse na ako dito. Tapos nagtatrabaho ako sa isang aged care facility. Ako po yung manager doon. So grabe guys, no? Nagsimula sa cleaner, tapos naging cleaner, tapos naging nurse ako dito, tapos naging manager. So sa loob lang yan ng ilang taon guys, mga 2 to 3 years na achieve ko kagad yung goal na yon. Tsaka siguro para sa akin talaga kasi mahirap yung pag-a-apply, mahirap lahat ng process dito, mahaba. Pero para sa akin parang kumbaga God's will talaga ba na natsambahan, mabilis lang yung mga process. So sa video na to guys, papakita ko sa inyo kung saan kami nakatira, magkano yung rent namin per week, tsaka at least magkaroon kayo ng idea pagdating nyo dito. Nakatira pa ako dito sa New South Wales guys. Ito yung neighborhood namin. Tsaka last year binaha kami dito, as in super baha, hanggang dyan yung tubig dyan, hanggang dyan. Kasi itong unit namin, doon kami sa taas, no, level 2, hanggang dyan yung tubig Tapos yung sasakyan namin wala talagang na ano siya, nabaha. So write off, ibig sabihin ng write off, wala na, hindi na gagana yung sasakyan. So papalitan na talaga siya. So yeah, dito. Tapos na boat kami palabas doon. May video ako niyan sa isang channel ko na ililink ko rin dito. So ito yung unit namin guys. Bayad namin is 200, ano na ngayon, nag-increase kasi 320 na pala ngayon kada week yon. Nagsimula kami sa 280 a week. Tapos every year parang kahit nung binaha, pa rin in-increasean kami ng rent. So ito yung unit namin, itong whole area na to. May 12 rooms or 12 units. Na rin yung mga puti. Wala rin sila mga bahay dito. Kaya expect na lang talaga kayo guys na pagdating dito medyo pahirapan sa pagkuha ng rental. Maliit lang siya. Yan, ito. Pagpasok mo, toilet. Just dito yung laundry area namin, kusina. Tapos sala na agad. Si Belle ngayon nag-i-study ng nursing. Yan lang. Tapos wala pa kaming baby. Ito lang muna yung baby namin. Ito si Mocha, Coco, tsaka si Lexa. Atlo. Tapos ito lang yung bike ko guys. Mahilig din ako mag-bike. Yan. Pero hindi ko masyado nagagamit. Busy kasi. Tapos dito yung labas namin. Yan, mga fishing rod. Mahilig din kasi mag-fishing. Yan.
So Sunday ngayon guys, no? So baka magsimba kami. Simba dito Sunday, tas 9 o'clock ng umaga tsaka 11. So, punta tayong simbahan. Ito guys, oh, ready nang magsimba. Say hi. Yan po si Belle guys, aking butihing asawa. Tara, ito na tagsimbahan kay late na. Nandito na tayo sa simbahan guys, oh. Yung isang pinakamalaking simbahan dito sa New South Wales, sa Lismore. Ang ganda ng simbahan nila guys, oh. Ano to, matagal na siguro to, no? Ano kayang taon na inano to na establish. So dito yung Doyle House ni Ana. Minsan dyan kami nagkakape. Ito lang yung simbahan namin dito. Okay naman, tsaka marami ring mga Filipino community dito. Mga ano natin, mga friends kasama sa fishing. Tara, pasok tayo sa simbahan. Hi guys, tapos na kami magsimba. So kasama ko si JR tsaka si Mark. Mga ano sila dito, mga mekaniko. Dito tayo ngayon sa Bank Cafe guys. Magko-coffee daw muna kami nila father. So tara, punta tayo. Smash abo and raisin toast. Hey guys, so nandito na tayo sa bahay namin ngayon. Balik tayo dun sa topic natin na kung magkano yung binabayad namin sa bahay. So, $320 yun per week, and then you have to multiply that by 4. So, it's around $1,280 guys. Ito yung computation ko. $1,280 siya sa isang buwan. So, multiply natin kung magkano yung value ng Australian dollar sa peso ngayon. So, yun yung monthly na bayad namin sa bahay. So, sa ngayon, nagbabalik kami na bumili na ng sarili naming bahay kasi yung ibabayad mo sa rent, yun nga, $1,280. Bayad mo lang sa mortgage. So, mas maganda yun. Yun lang mahirap dun. Yung paano mag-ipon ng pang capital mo, yung pang home loan. Explain ko lang sa inyo further about house rental bond and all that. Meron po tayong tinatawag na bond dito sa Australia. Usually it's 4 weeks equivalent to the total amount of your rental. So in my case, it's $1 to $80. So ito po yung bond. So yung bond is parang ano siya, parang security deposit ng rental ninyo. Meron din tayong tinatawag na contract. Yung bond guys, 4 weeks advance siya. Pag aalis ka ng bahay, and then halimbawa may mga sira sa bahay, ganun, kukunin lahat yun sa bond mo. Kung nagre-rent ka dito ng bahay, you make sure na alagaan nyo yung bahay, look after the house. Otherwise, the real estate agents will charge you. Ginagawa nila dito, medyo stricto po sila kasi yung bond parang legal document din siya na nagsasabi ikaw na tenant dito, kailangan mong i-look after yung bahay, make sure yung walang mga sira. Tapos usually naman yung mga tubig, ganun, gripo, i-report mo lang sa real estate agent, tapos sila na bahala. Usually libre naman yan. Things like yung sa mga wall, mga parts ng bahay na nasisira, pagdating ng list na halimbawa aalis ka na, i-compute ng agent yun kung magkano lahat yung damage, ibabawa sa bond mo. So kung ako sa inyo, make sure na walang sira, tapos kung meron man, baka pwede nyo ayusin lang para wag na mabawasan yung bond money ninyo. So importante din talaga yun. Sa pagre-rent ng house guys, kailangan nyo i-consider yung trabaho nyo, tapos mode of transport. Dito kasi sa amin, kami, Lismore is part of a like regional area.
So, walang masyadong public transport. So, kailangan mo mag-learn paano mag-drive dito sa Australia. Usually naman yung license natin sa Pinas is valid siya dito kung ano ka, about you're on a student visa, work visa. So, magagamit nyo pa rin siya dito until such time na mag-expire siya or mag-PR ka na. So, pag PR ka na, kailangan mo na talagang i-renew yung or i-change yung license mo into Australian license within 3 months. So, sa case namin, yun yung ginawa namin. So, talking about mga sira sa bahay guys, tulad niyan. Yan, sakit. Nasira na siya. So, bago kami alis dito, kailangan namin ayusin muna yan. Baka bibili na lang ako ng replacement sa Bunnings. So, yeah. Ano na lang, siguro mga 1 month na lang. Alis na kami dito sa bahay namin. Hopefully, makalipat kami sa bagong bahay guys. So, it's very exciting. Lahat ng pagod, lahat ng sacrifice, it all paid off. So, encourage ko kayo, punta kayo dito sa Australia, start kayo as student, tapos kung meron kayong pathway, skilled workers, ganun, mga nurses, mechanics, welders guys, mag-reach out kayo sa amin, yung mga nandito na, email nyo kami, makita nyo naman yung email ko dito sa details ng channel na to. Pwede kayo mag-email, I will do my best to answer all your questions guys. And yun po talaga yung purpose ko, para makatulong sa inyo, tsaka ma-share ko rin yung experience dito sa Australia. Sana guys, supportahan nyo itong channel na to. I will be able to make more content similar to this. And also mga adventures sa Australia guys, napakaganda ng Australia. So I really encourage you again to come here, apply. Kasi pagdating nyo dito, basta sigurado lang talaga yung road nyo, pathway to PR. Automatic yan guys. Tiis-tiis lang muna. I encourage you all na basta tulungan lang kung meron kayong mga partner, asawa, dalawa kayo magtatrabaho dito. Tapos, yun nga, makakatulong ako kung pathway nyo naman as a carer, care workers, RN, maging registered nurse dito. Pwede nyo pa ako i-contact, email. I'm not a migration agent. Gusto ko lang talagang tumulong. Tsaka ma-share ko yung experience ko sa inyo sa pagpunta ko dito sa Australia. So, thank you so much guys for watching this video. I hope you'll put some comments down below. Let me know kung ano po yung mga contents na gusto niyang gawin ko sa susunod na mga episodes. Thank you guys for watching. This is Jake, signing off.